Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pagtutol, pahayag ni Secretary Enrile uh, doon sa ginawang National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. At ito na rin na vlog ni Pinoy Views and Opinion. I-share ko sa inyo at bigyan ko ng kadagdagang reaksyon. Okay, pakinggan natin ito. Kay Laila Sabadlima, mga kababayan, mayroon pang isang kampon, si BBM, na kontra dito sa isinagawang peace rally ng INC. At ito ay walang iba kundi ang dinosaur na si Juan Ponce Enrile, ang 100-year-old na politician, mga kababayan. At anya, etong ginawang rally ng INC ay wala daw itong maidudulot na mabuti. Bagkos, nagdadala pa daw ito ng kapahamakan, detrimental, mga kababayan, dito sa ating panggobyerno. Bakit naman daw nakikisawsaw ang mga iglesia na ito dito sa mga proseso ng panggobyerno? Kagaya ng impeachment, na isa lang man daw itong impeachment, mga kababayan, na paraan para maalis ang mga kurakot sa gobyerno. Galing from the words of the pork barrel king, mga kababayan. Na by the way, napawalang sala pala under the BBM administration. At na-absorb naman ni BBM bilang kanyang Chief Presidential Legal Counsel. Isa din ito sa mga nag-a-advise kay BBM, mga kababayan. Well thought ni Enrile, si BBM. Si Enrile na may issue ng kurakutan. Dati kaya nga nakasuhan, plunder. Well thought ba si BBM na ngayon, mga kababayan, ang issue ay pangungurakot din? Diyos mio, panoorin niya po. Binati ko si dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang pagtutol ng Iglesia ni Cristo sa sinusulong na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit daw nakikisawsaw itong iglesia, mga kababayan? Matatandang nagdaos sa nationwide peace rally ang INC para daw suportahan ang panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na huwag i-impeach si VP Sara. Ang tanong, mga kababayan, bakit nakapagsalita si Enrile niyan? Tapos, ang nakakatawa pa, approve pa dyan si BBM, mga kababayan, sa pananaw ni Enrile. Tapos, sabay cambio na, na maganda din daw itong ginawa ng INC, ganyan, chibureche. Double talk, mga kababayan, si BBM. Pero panat ni Enrile, tila masyadong kumpiyansa ang iglesia na kaya nilang impluwensyahan ang mga constitutional process katulad ng impeachment. Alam daw, mga kababayan, ng INC. Babala pa ng dating Senate President, hindi maganda ang kalalabasan kung magpapa-impluwensya ang gobyerno dahil lang sa itinaos na rally ng INC. Gusto ni Enrile, mga kababayan, na tuloy ang impeachment. Hindi naman daw. Okay, so pag-usapan natin, ano ba ang epekto ng INC rally sa impeachment ngayon? Okay, nagsalita na ang mga House leaders. Kabilang na dyan si Congressman Abante. Sabi niya, hindi na nila pag-usapan muna yung impeachment. Pwede, after election, sa kanila pag-usapan. Anong ibig sabihin nun? Okay, ang isang posibilidad is umiiwas ang mga mambabatas. Ito mismo si House Secretary General Reginald Velasco ang nagsabi na nag-iisip ng malalim ang mga kongresista kasi papalapit na ang eleksyon. Lalo na yung boto sa Mindanao na solid ang suporta ng taga Mindanao sa mga Duterte. So mismong House Secretary General ang nagsabi na nag-iingat ang mga kongresista. So yun ang isang epekto ng INC rally dito sa impeachment. So kanya-kanyang kanya-kanyang diskarte ng mga mambabatas. The ball is now on the hands of the lawmakers. Okay? Hindi naman
Ngayon lang ginawa yan ng INC. Panahon ni yung impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada, ginawa na nila yan. Kung ano sa tingin nila na nakakabuti sa bansa para hindi magkawatak-watak, kaya sila nagrally. So, anyway, opinion lang yon ni Secretary Enrile na nakikisawsaw pa itong iglesia sa politika. Karapatan yon ng opinion na, legal opinion niya yun. But hindi naman mapigilan ang mga tao, lalo ng iglesia, na magpahayag ng kanilang that's freedom of assembly, freedom of expression. Nakapaloob yan sa konstitusyon. So, bahala na ang taong bayan, bahala na ang lawmakers. Kaya, to me, maganda yung response ng mga lawmakers na wag lang munang pag-usapan hanggat hindi matapos ang eleksyon. Okay, so ituloy natin itong opinion. Daw nangangahulugan na makukulong agad kung magkakaroon ng impeachment. Oh, hindi pa naman ngayon. After ma-impeach mga kababayan, tsaka palang makulong, galing mismo mga kababayan na dapat kulong yan si Enrile eh. Billion ang pinag-uusapan na pork barrel mga kababayan, bidang scam. Dahil mekanismo lamang ito para patalsikin ang mga opisyal na mapapatunayang lumapat sa batas. Coming from the words of the napakalinis mga kababayan, Sa ambush interview sa Pangulong kanina, eto, sinabi ni approve ha? Approve si BBM sa sinabi ni Enrile. BBM na tama raw si Enrile na Oh, tama. Bagamat yung By continually asking how, So, we innovated a safe way to ano deliver ba, hydrogen on the nagbago na ang stand ng Pangulo? Kasi dati ayaw niya eh. yung mga una nilang mga pronounced kababayan na supported na nila yung peace rally ng INC. Pero sa tingin natin, ito talaga ang kanilang saloobin. Ito sinabi ni Enrile na huwag kayo makisawsaw dito, INC sa panggobyerno. O yan talaga ang kanilang gusto sabihin. Kaya lang sinabi ni Saba, kayo minority. Pwedeng maging very detrimental, President, o Wow, mapanganib na detrimental, pamarisan mapanganib. ang aniyay lohika ng INC rally. Parang iba daw mag-isip mga kababayan. Iba daw ang logic eh. Tila Mapanganib na logic. pinaparating daw kasi dito na wag nang sumunod sa due process kung saan Nagsalita pa ng due process sa mga animal. Kaya nga nagrally ang INC dahil wala na kayong due process dyan sa Kongreso. Tapos ngayon, due process pinagsasabi. impeachment ang paraan para mapanagot at matanggal sa pwesto ang isang opisyal na may mga paglabag. At How about that? Yung mga baboy dyan, mga kababayan, tambaluslos. Yung isa pang, ay Diyos mayo, yung party list sa tingog, mga kababayan, na isa ding budas. Singat-ngat. mandat Ito ang dapat ng ma-impeach. Kongreso natugunan ang inihaing impeachment complaint. Sabi pa ng Pangulo, duda siya na uusad sa ngayon ang impeachment laban kay Yun palang ibig niya sabihin, mga kababayan, huwag mo na i-impeach sa ngayon. Dahil nagkukulang na tayo sa panahon. Kung mayroon ka palang panahon, BBM, kung wala pang eleksyon, okay lang sa'yo. So, sabi ng Pangulo, tama. Sinang-ayunan niya yung opinion ni Secretary Enrile na wag makialam ang Iglesia ni Cristo dahil bad president, maling halimbawa. Kaya lang sabi niya na wrong timing ang impeachment. Yung pag-file ba? Ibig sabihin, kung wrong timing lang, merong correct timing. So, ibig sabihin, ang Pangulo ba, sinasabi niya na pwedeng ituloy ang impeachment? Yun ba? So, mixed signals ang nangyayari. So, sa ngayon, nagsalita na ang mga House leaders na wala munang impeachment. Hintayin nila na matapos ang eleksyon. So, after election, may time pa naman, kahit ilang session days na lang yan, pwede bang umuusad ang impeachment
after na ng election. At once na naiakyat na sa Senado ang impeachment complaint, ang 20th Congress na ang mag-trial. So, yan na ang nakikita nating senaryo, sitwasyon tungkol sa impeachment ni BP Inday Sara.